Alam mo ba na ang mga trabaho sa Pilipinas ngayon tulad ng mga nakikita natin sa kalsada, sa opisina o sa mga pabrika ay may kanya-kanyang pagbaba o pagtaas ng sahod. At kung minsan ay akala natin pantay-pantay lang ang kita ng bawat Pilipino. Pero ang katotohanan, habang ang ilan ay umaangat, ang iba naman ay mas lalo pang lumulubog. Napapaisip ka ba kung gaano kataas o kababa ang sahod ng gusto mong pasukin na trabaho? O kaya naman ay kung tama ba ang tinatanggap mong sahod sa kasalukuyang kumpanya na pinapasukan mo? Sa video na ito, aalamin natin ang sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas. Mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas. Ang datos na ito ay galing mismo sa Philippine Statistics Authority tungkol sa average daily basic pay ng bawat major occupation sa Pilipinas, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas ngayong 2025. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Let's get started! Skilled agricultural, forestry and fishery workers, 400 pesos per day. Ang mga skilled agricultural, forestry at fishery workers katulad ng mga magsasaka, mangingisda, harvester, forestry guides, coconut climbers at agricultural machine operators ang haligi ng pagkain natin araw-araw. Sila ang gumigising ng mas maaga pa sa liwanag, nagtatanim, nag-aani at lumalaban sa unos at pagtaas ng presyo ng bilihin. Noong 2024, umaabot pa sa 559 pesos ang kanilang daily basic pay. Pero ngayong 2025, bumagsak ito ng 159 pesos at naging 400 pesos na lang. Isang malaking tanong ang naiiwan mga kabida. Bakit hinahayaang mabawasan palalo ang kita ng mga taong pinagmumula ng pagkain natin? Alam mo ba, ang sektor na ito ang may pinakamataas na risk laban sa natural disasters, pero sila rin ang may pinakamababang kita sa buong bansa. Elementary occupations, 441 pesos per day. Ang mga elementary occupations, ang mga trabahador na tinatawag nating frontliners ng araw-araw, katulad ng street sweepers, utility workers, vendors, delivery helpers, kargador, at mga manggagawang manual laborers. Mga trabahong hindi uso ang aircon pero laging nasa init, ulan, at alikabok. Noong 2024, umaabot ng 416 pesos ang kanilang daily basic pay. Pero ngayong 2025, tumaas ito ng 25 pesos at naging 441 pesos na. Isang maliit na pag-angat pero malaking tulong sa panggastos nila. Alam mo ba, ang elementary occupations ang may pinakamaraming bilang ng workers sa bansa. Ngunit sila rin ang isa sa may pinakamababang sahod. Service and sales workers, 555 pesos per day. Ang mga service and sales workers katulad ng cashiers, sales attendants, waiters, fast food crew, merchandisers, baristas, hotel staff, at iba pang nasa frontline service ang madalas nating nakakausap araw-araw. Noong 2024, umaabot ng 516 pesos ang kanilang daily basic pay. Pero ngayong 2025, tumaas ito ng 39 pesos at naging 555 pesos na. Hindi man ganun kalaki, pero magandang simula para sa ating mga kababayan. Alam mo ba, ang sektor na ito ang may pinakamabilis na turnover rate. Maraming pumapasok pero marami ring umaalis na mga empleyado dahil sa hirap ng workload kumpara sa sahod. Craft and related trades workers, 576 pesos per day. Ang mga craft and related trades workers tulad ng mga karpintero, welder, mason, plumbers, electricians at iba pang skilled tradespeople ang literal na bumubuo ng infrastruktura ng ating bansa. Sila ang mga kamay na hindi natutulog, tag-init man o tag-ulan, may ginagawa silang bahay, kalsada, poste at mga gusali.
Noong 2024, umabot ng 541 pesos ang kanilang daily basic pay. Pero ngayong 2025, tumaas ito ng 35 pesos at naging 576 pesos na. Alam mo ba, ang trabahong ito ay kabilang sa pinakamadaling makahanap na trabaho abroad dahil sa mataas na demand sa construction at skilled trades. Plant and machine operators at assemblers, 602 pesos per day. Ang mga plant and machine operators and assemblers ang bumubuhay sa puso ng mga pabrika. Kasama dito ang mga machine operators, production line assemblers, forklift operators, heavy equipment handlers, packaging machine operators, at iba pang manggagawa sa manufacturing, automotive, electronics, and food processing plants. Sila ang mga taong may hawak na mga makinang bumubuo ng produkto na ginagamit natin araw-araw, mula sa kape sa umaga, gadget sa mesa, damit sa aparador, hanggang sa mga gamit sa kusina. Noong 2024, umaabot ng 560 pesos ang kanilang daily basic pay. Pero ngayong 2025, tumaas ito ng 42 pesos at naging 602 pesos na. Alam mo ba? Ang sektor na ito ang isa sa may pinakamalaking ambag sa exports ng Pilipinas, lalo na sa electronics at semiconductors, na bumubuo ng halos 60% ng ating inilalabas na produkto sa ibang bansa. Clerical support workers, 780 pesos per day. Ang mga clerical support workers ay ang mga organizers ng bawat opisina. Kasama dito ang mga admin assistants, office clerks, receptionists, document processors, schedulers, data encoders, payroll assistants, at iba pang nag-aasikaso ng mga papeles at records. Kung ang opisina ay isang katawan, sila ang utak na nag-aayos at sumisiguro na hindi magulo ang daloy ng mga proseso. Lahat ng forms, schedules, documents, permits, approvals at emails ay sila ang nakakaalam kung paano gawin. At sa totoo lang, kabida, kapag sila ang nagkamali, buong opisina ang napipilay. Wrong filing, delayed permits. Wrong encoding, sabog ang payroll. Wrong schedule, canceled meetings. Noong 2024, umaabot ng 709 pesos ang kanilang daily basic pay. Pero ngayong 2025, tumaas ito ng 71 pesos at naging 780 pesos na. Alam mo ba, ang clerical jobs ang tinatawag na silent stabilizers ng kumpanya dahil kapag sila ang nagkamali sa papeles, payroll o records, buong kumpanya ang apektado. Technicians and Associate Professionals, 887 pesos per day. Ang mga technicians and associate professionals ang tinatawag na bridge workers. Sila ang tulay sa pagitan ng mga professionals at skilled laborers. Kasama dito ang IT support specialists, medical technologists, CAD operators, radiology technicians, engineering aides, surveying assistants, at iba pang semi-professional roles na nangangailangan ng mataas na technical skill. Sila ang pumipigil sa pagkasira ng server, nag-aayos ng medical machine sa ospital, nagme-measure ng structural plans, at nag-ooperate ng diagnostic systems at safety equipment. Noong 2024, umabot ng 800 pesos ang kanilang daily basic pay. Pero ngayong 2025, tumaas ito ng 87 pesos at naging 887 pesos na. Alam mo ba? Sila ang may pinakamalaking chance na maging full professionals katulad ng engineers, nurses, or IT analysts kapag nagpatuloy sa upskilling o licensure. Armed Forces Occupations, 1,240 pesos per day. Ang mga nasa Armed Forces Occupations, kabilang ang mga sundalo, marino, Air Force personnel, ordnance specialists, combat medics, at iba pang uniformed personnel, ang unang lumalaban para sa bayan kapag may banta, sakuna, o kaguluhan. Hindi lang ito tungkol sa mga armas, kabida. Trabaho nila ang rescue, humanitarian missions, disaster response, maritime patrols, peacekeeping operations, at pagprotekta sa teritoryo. Habang tayo ay natutulog sa ating mga bahay,
sila ay maaaring nagpapatrol sa dagat. Habang may bagyo, sila ang sumasagip sa ating mga kababayan. At habang may kaguluhan, sila ang nangunguna at umaaksyon. Noong 2024, umaabot ng 1,154 pesos ang kanilang daily basic pay. Pero ngayong 2025, tumaas ito ng 86 pesos at naging 1,240 pesos na. Alam mo ba, ang Pilipinas ang may isa sa pinakamahihinang military salary rate sa Asia. Pero kahit ganon, tayo ang may isa sa pinakamataas na bilang ng active uniformed personnel. Professionals, 1,284 pesos per day. Kasama sa professionals ang mga engineers, architects, lawyers, teachers, accountants, nurses, programmers, medical professionals, analysts, at iba pang licensed or degree-based experts. Sila ang utak ng bansa na nagpaplano, nagdidisenyo, nagda-diagnose, nag-aaral, nag-a-advise, at gumagawa ng mga solusyon kailangan ng ating ekonomiya at lipunan, mga kabida. Noong 2024, umaabot ng 1,143 pesos ang kanilang daily basic pay. Pero ngayong 2025, tumaas ito ng 141 pesos at naging 1,284 pesos na. Alam mo ba, ang sektor na ito ang may pinakamalaking chance na mag-migrate dahil mataas ang demand ng skilled professionals sa ibang bansa, lalo na sa healthcare at engineering. Managers, 1,495 pesos per day. At sa pinakatuktok mga kabida, narito ang managers, ang mga leaders, planners, and decision makers ng kumpanya. Kasama dito ang operations managers, finance managers, HR managers, project managers, branch heads, supervisors, at iba pang namumuno sa team, budget, strategy, and organizational direction ng isang kumpanya. Hindi lang sila nakaupo sa opisina. Responsibilidad nila ang pagmamanage ng tao, pagbibigay ng solusyon sa problema, paghawak ng budget, pagpaplano ng strategy, pag-aayos ng krisis, at pagtitiyak na tuloy-tuloy ang negosyo. Noong 2024, umabot ng 1,161 pesos ang kanilang daily basic pay. Pero ngayong 2025, tumaas ito ng 334 pesos at naging 1,495 pesos na. Alam mo ba, ang managerial roles sa Pilipinas ay may isa sa pinakamalalaking salary gaps kumpara sa rank-and-file workers. Mas mataas ang discrepancy natin sa sahod kaysa sa ilang kapitbansa sa ASEAN. Pero bago tuluyang matapos ang video na ito, sagutin muna natin ang 3 katanungan na ito. Una, bakit wala ang mga government jobs dito? Simple lang. Dahil ang rates ng government employees ay may sariling salary structure na sinusunod at tinatawag itong Salary Standardization Law. Iba ang computation nila, iba ang steps, ranges, at may fixed increments per year. Kung gusto mong malaman ang salary ng ating mga government officials position, maaari mong panoorin ang video na ito. Sweldo mula SK hanggang Presidente 2025. Pumunta naman tayo sa pangalawang katanungan mga kabida. Bakit iba ang sahod mo kumpara sa nasa video? Ang mga sahod na binanggit natin ay basic pay lang. Ibig sabihin, ito yung minimum o standard na base rate lang. Hindi pa kasama ang allowances, incentives, hazard pay, overtime pay, night differential, commissions, tips, at kung ano-ano pang dagdag depende sa kumpanya o trabahong meron ka. So pwedeng mas mababa, pero pwede ring mas mataas ang sahod na matatanggap mo. At ang huling katanungan, bakit wala yung ilang mga trabaho na hinahanap mo? Kasi ang data na ginamit natin ay nakabase sa major occupation groups lang. Ibig sabihin, naka-general classification sila at hindi per specific job title. Kaya yung ibang trabaho, automatically, nasa loob lang sila ng mas malaking category. At ayan na nga, ang sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas.
Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito para malaman mo kung ano ang posible mong maging sweldo sa trabahong gusto mong applyan. Pero tandaan nyo mga kabida, ang sahod ay hindi lang nakabase sa trabaho. Nakabase rin ito sa diskarte, skills, at kung paano mo ipipresent ang sarili mo. Maraming paraan para tumaas ang income tulad ng pag-aaral ng new skills, certifications, side hustles, or simply knowing how to negotiate. Ikaw, kabida, sapat ba ang kinikita mo ngayon para mabuhay ka ng komportable? Sa tingin mo, nababayaran ba ng tama ang hirap at oras na binibigay mo sa iyong trabaho? Kung ramdam mong deserve mo ng mas mataas, baka oras na para mag-upskill o maghanap ng mas magandang offer para sa iyo, kabida. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa iba pang makabuluhang content para sa bawat manggagawang Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!